Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:31 ng umaga, araw po ngayon ng Biyernes. At very pagi pa rin, ano? Halos isang linggo na ito na pagi. Nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa kay Robin Padilla ulit, yung marami nang tumatalakay dito na ginagamit niya yung pangalan ng Diyos. Opo, ginagamit niya eh. Ang title ko po ngayon ay Robin Padilla Warning. Kapag ang Diyos ang gumanti. Yan po ang sabi niya eh. Ay, aywan ko kung totoo yung sinasabi niya na talagang alam niya yan. O propaganda lang yan. Alam niyang mali pero ginagawa niya. Yan po Ang pagkasabi niya po ay ganito po eh. Kinuha ko lang itong dalawa eh. Nakakatakot kapag ang iisang Diyos na ang gumanti sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Padilla said. Yan po ang sinabi niya. Nakakatakot kapag ang nag-iisang Diyos na ang gumanti sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Yan po ang sinabi niya. Ay, wala namang wala namang, tama naman yung sentence niya. Lahat ng word tama din. Kaya lang, ay parang nagtatanga-tangahan siya. Hindi ba niya alam ang nangyari nung nakaraan? Bakit niya sinasabi ito? Ay, kung ako po ang tatanungin, ito ay patama kay Duterte. Kasi sinabihan niya ang Diyos na, "Who is this stupid God?" Sabi niya eh. Ay adi, malala yun, hindi ba? Mas malala po yun Kasi sinabihan niya ang Diyos, "Who is this stupid God?" Kung nagbabasa lang ito, pero ako po 100% ako na nagtatanga-tanga lang ito si Robin Hood Padilla. Itong pangalawa naman ay ganito po ang pagkasabi niya. Kinapipis ko lang po ito, kapipis ko sa mga dyaryo. Day of reckoning. You are crucifying an 80-year-old man. Those are prayers stained with tears, asking for justice from the Lord, the Creator. Padilla said, Padilla added. Aywan ko kung anong ibig niyang sabihin dito, pero bakit hindi ba niya alam na ang daming pinapatay? Ginamit ang kapulisan, ginamit ang pundo ng gobyerno para pumatay. Hindi ba? Siya ang nagsugo eh. Marami ang naingganyo ng mga pulis na pumatay dahil nga doon sa may reward. Hindi ba niya alam yan? Bakit sinasabi niya na day of reckoning? Ay kung tutuusin, ay itong sinasabi niya ay patungkol na naman kay Duterte. Kaya nga kako, niluluko lang niya ang sarili niya o nagtatanga-tangahan siya o ay wala siyang magawa kasi malaki ang utang na loob niya kay Duterte. Kaya kahit na alam niyang mali, sasabihin niya. Ayan po ang nakikita ko dyan. Pero mayroon tayong Bible verse po, ito nga at hindi ako aalis dito sa Bible verse. Exodus 20 verse 7,
You shall not take the name of the Lord your God in vain. Ayan po For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Ayan po huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kwentang bagay. Yan po nakasulat dyan huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kwentang bagay. Ay wala namang wala namang pangalan po ang Panginoon eh. Ako, ang pagkaintindi ko dyan ay pati yung salita niya, huwag mong gagamitin sa walang kwentang bagay. Kasi nga ay tinanong ni Moses tinanong niya ano po ang pangalan nyo? Sabi niya sa Diyos ano po ang pangalan nyo? Para masabi ko sa Paro at sa mga Israelita para paniwalaan nila ako. Hindi nagbigay ng pangalan po I am that I am, sabi niya. Ako ay ako nga, sabi niya. Ay bakit dito do not take the name of the Lord your God in vain. Ay walang ang pangalan. Ay yung mga salita niya yan. Huwag mong gagamitin ang mga salita niya sa walang kwentang bagay. At po yan, marami akong sa Muslim country, talagang iniiwasan nila na banggitin ang pangalan ng Diyos. Iniiwasan talaga nila. Opo. Dahil nga ay alam nila baka magkasala sila. Do not take the name of the Lord your God in vain. Ayan po Ngayon, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Yan po ang nakasulat. Hindi pwedeng hindi paparusahan niyang ganyan. Aywan ko lang kung bakit sinasabi ni Ruben Hood Padilla yan. Malamang ay sa laki ng utang na loob niya kasi ginawa siyang senador po Ayan po ginawa siyang senador dahil dyan sa Smartmatic na yan. At diniscuss ko na yan kahapon, hindi ba? Tanggalin na natin yan, yung Smartmatic na yan. Manual counting na lang sa precinct level. Kasi nga, hindi nyo ba napansin mga kababayan, mga minamahal? Bumaba ang antas ng ating mga senador. Hindi ba? Bumaba na Dati, ang mga senador, hinahangaan po yan. Ngayon, ay dahil nga dyan, ay kung nanalo lang sila dahil sa vote counting machine, hindi ba? Ayan na nga. Yan ang resulta. At number 1 pa, hindi ba? Deuteronomy 5:11. Parehas lang po ito. Pero binigyan ko lang emphasis dito na nakasulat sa Exodus, nakasulat pa din sa Deuteronomy 5:11. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave anyone unpunished who take his name in vain. Ayan po Kaya delikado po ito si Ruben Hood Padilla dito. Ginagamit niya ang pangalan ng Panginoon sa alam niya na kabaliktaran. Si Duterte dapat ang may day of reckoning. Opo. Ngayon ay bakit niya sasabihin dahil ang Amerika ay ayaw sa ICC. Ang Amerika at saka yung mga ibang bansa na malalaki na makapangyarihan ayaw sa ICC, ay natural lang po yan Diniscuss ko na po yan doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Ang dami kong nakadebate ron. Mga DDS. Tinatanong nila, bakit daw ang Amerika, ang China, ang Russia, ang Israel, hindi naman member dyan? Ay kaya nyo naman kakong sagutan yan Ang sagot dyan
malalakas sila na bansa. Malalakas na bansa yan eh. Kaya nila mag-operate mag-isa para hugutin ka, para dakping ka. Kaya nila mag-operate. At yan nga ang ginawa nila kay Abu Sabaya, hindi ba? Si Abu Sabaya, in-example ko po, si Abu Sabaya hindi mahuli ng pulis, hindi mahuli ng army. Hindi ba? Inoperate siya ng Special Forces ng Navy, ng US Navy. Yung Underwater Operation Group, hindi ba? Nakuha siya. Kaya hindi nila kailangan ang ICC. Kung sumusubra ka na, ay simpre, pinapatay na po yung mga Amerikano eh. Yung mga hinuhostage nila eh. Pinapatay po ng Abu Sabaya eh. Unang Abu Sayyaf, at isa sa leader ay si Abu Sabaya. Kinuha nila. Hindi ba? Mabilis at sigurado. Kaya hindi nila kailangan ang ICC. Ang ICC, baka abutin pang 10 taon sa paglilitis eh. At may balita na kinuha daw nila ng buhay kasi hindi nakita ang bangkay eh, ni Abu Sabaya. Ganun po ang sagot ko dyan. Malakas sila eh. At maari din na totoo na sila ay may mga paglabag din sa karapatang pangtao. Maari din, kaya ayaw nilang mag-member. Yun ang sabi ko. Pero ang una kong rason dyan, bakit ayaw nilang mag-member ang Amerika, kasi nga kaya nila mag-operate. Hindi nila kailangan ang tulong. Dadalhin lang nila ang puwersa nila doon, ayan na, babantayan na nila, hindi ba? At ganun nga ata nangyari diyan kay Kibuloy, hindi ba? Nung bago dakpin si Kibuloy, paligid-ligid diyan ang mga helicopter ng US Navy. Aywan ko kung ano ang kinukuha nila, hindi ba? Paligid-ligid. Baka tinaniman na ng tinaniman na ng, alam nyo po yung kay Abu Sabaya, tinaniman ng yun eh, parang sensor inilagay doon sa duffel bag o doon sa bag ni, ang balita ha, inilagay yung sensor doon sa bag ni Abu Sabaya. Kaya kung saan siya pumupunta, nabong monitor sa itaas. Ay may satellite po dyan sa itaas eh. Baka ganun ang ginawa nila kay Kibuloy. Kaya nga po kako, ang US, hindi na kailangan yan eh. Yang ICC, kasi pwede nilang dakpin eh. May kaso si Kibuloy, hindi ba? Ayan. Pero ito si Robin Hood Padilla, ginagamit niya ang salita ng Panginoon sa walang kwentang bagay. Alam niya na mali. Pero ipipilit pa niya yan kasi nga wala siyang magawa eh. Pero pagbabayaran niya yan. Tignan niyo po ang nangyari kay Harry Roque. Si Harry Roque po hindi pa ginamit ang Panginoon o hindi pa ginamit ang salitang Panginoon. Pero nag-birthday wish siya. Ay ang wish po ay simple sa Panginoon po yan eh, hindi ba? Pero walang salitang Panginoon doon. Pero wish lang niya. Ay sino ang kausap niya dyan? Ay adi ang yung kumukontrol ng lahat, hindi ba? Mabulok daw sa bilangguan si Laila de Lima. Ang birthday wish ni Harry Roque kay Laila de Lima ay mabulok na sa bilangguan. Ayan ngayon. Idle word po yun eh. For every idle word that man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ay mas lalo ito po si Robin Hood Padilla. Ginamit niya talaga ang itong pangalan ng Panginoon at mayroon pa siyang reckoning, hindi ba? Pagbabayaran niya yan. Hindi ang nakasulat kasi ay the Lord will not leave anyone unpunished who take His name in vain. At doon sa una, for the Lord will not hold him guiltless. Hindi pwedeng sabihin mo na wala kang alam dyan.
Ay sinabi mo di ba? Robin Hood Padilla, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, hindi ba? For the Lord will not hold him guiltless who take His name in vain. At ito po ang concrete example na yung the name of the Lord was used in vain. Yan po ako po, gumagamit po ako dito ng pangalan ng Panginoon o parati ko nababanggit ang pangalan ng Panginoon, pero hindi maiwasan kasi nga may dinidiscuss. Pero ito kasi ang masama dito Ginagamit niya ang salita ng Panginoon na may mangyayari o may magagawa. Ganun po Isinasangkalan niya ang pangalan ng Panginoon. Yun po Ako, bihira akong magsalita ng ganyan. Unless na ito nga kaya ko sinasabi, ay nakasulat po the Lord will not leave anyone unpunished who take His name in vain. Ayan po. Ginagamit ang kanyang pangalan sa walang kwentang bagay. Ayan po 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, God's firm foundation stands, bearing His seal. The Lord knows those who are His. Alam po ng Diyos sino ang Kanya. Alam ng Diyos sino ang mga tauhan niya. Alam po yan. And everyone who calls on His name, on name of the Lord, must turn away from iniquity. Ayan po ang sino mang tao na tumatawag sa Panginoon ay dapat iwasan ang pagkakasala o iwasan magkasala. Yan po ang nakasulat. Pero ang unang nakasulat ay alam po ng Diyos sino ang sa Kanya. Kaya ko pinili ito. Ngayon ito si Robin Hood Padilla ay alam niya na mali ang sinasabi niya Pero ipipilit niya yan kasi nga propaganda lang po yan pero malabo na marami ang maniwala dyan. At ito nga, delikado pa siya na parusahan ng Panginoon. Kasi nga, ayan na. Sinabi ko na ang mga dahilan, hindi ba? For the Lord will not leave anyone unpunished who take His name in vain. Ayan po, hindi ba? At ito nga ay the Lord knows those who are His. At yung tumatawag sa Panginoon, sabi niya, everyone who calls on the name of the Lord must turn away from iniquity. Yung mga pagkakasala o mga kasalanan. Ayan po. Ay palagay ko ay malinaw na na yung wag nating gamitin ang pangalan ng Panginoon o yung mga salita niya sa walang kwentang bagay. Kasi parurusahan niya po sige po hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay nagkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.